Isang nakakahilakbot na araw. Sa episode na ito, atin muling bibisitahin ang haunting story ng magkapatid na Lyle at Eric Menendez. Atin ring huhukayin ang pinakaugat sa kung bakit nila ginawa ito sa sariling mga magulang noong 1989 at ang dahilan sa pagiging maugong hanggang sa ngayon ng kinasangkutan nilang kaso. Panoorin hanggang sa pinakadulo. Ako pong muli si Red at ito ang Haunted History. Oh, Hello, this is police department. yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door I and never seen my brother. August 20, 1989. Nang paslangin ng magkapatid na sina Lyle at Eric Menendez ang sariling mga magulang na sina Jose at Marie Louise o mas kilala bilang Kitty sa pamamagitan ng pamamaril sa sarili rin nilang tahanan na matatagpuan sa Beverly Hills. Kung babalikan ang kasaysayan ng pag-iral ng kanilang kaso sa halos 7 taon, 3 paglilitis at kabi-kabilang exposure sa telebisyon ang natamo ng magkapatid na suspect hanggang sa tuluyan silang nahatulan ng guilty at habang buhay na pagkakabilanggo ng walang katsyans-tyansang patawan ng parol. Iginigiit ng magkapatid na pang-aabusong emosyonal at sexual ng kanilang sariling mga magulang ang naging sangkalan kung bakit naudyok silang wakasan ang mga buhay nito. Sa katunayan mga ka-haunted history, ang kaso na magkapatid na Menendez ay itinuturing na most famous criminal cases of the late 20th century dahil sa intense family drama na may kaunting koneksyon sa Hollywood maging sa iniukol na malawakang TV coverage at airtime ng mga court proceedings na naglalaman ng kani-kanilang dramatikong testimonya. Magkagayunman, napatunayan pa rin ng hukuman ang mortal na kasalanang kinasangkutan nina Lyle at Eric. Ang mga sumusunod na isasaad na mga bagay ay nananatiling questionable at upang matanong muli lalo ang mga malalapit nilang kapamilya o kaibigan sa kung paano nga ba humantong sa malagim na pagtatapos ang buhay ni na Jose at Kitty sa kamay mismo ng kanilang mga sariling anak. Kung pagbabasehan ng background ng pamilyang ito, nabigyan naman ng magandang pagkakataon upang mahubog din ang kani-kanilang mga anak sa pag-aaral at lahat ng nanaisin ay naibibigay. Sa pagbabalik sa liksik ng Team Haunted History, parehong sina Jose at Kitty ay may American dream kung tawagin. Tubong Cuba si Jose at sinasabing nag-migrate sa Amerika sa kanyang kabataan makaraan ang Cuban Revolution noong dekada 50. Nang mga panahong iyon, nagawaran pa siya ng scholarship for swimming pagtuntong ng kolehiyo habang nakikitira sa attic ng tahanan ng kanyang pinsang buo. Habang nag-aaral, dito ay nakilala niya si Mary Louise Anderson o si Kitty na isang beauty pageant queen ng mga sandaling yun. 1960s nang mag-isang dibdib ang magkasintahan at doon ay nagdesisyon na lumipat sa New York City kung saan nakapagtapos si Jose ng accounting degree sa Queens College. Tila swerte rin ang umayon sa kanila gayong ayon sa mga ulat. Dating dishwasher lamang si Jose sa kanyang kabataan, subalit ngayon ay napagtagumpayan ang pagiging entertainment executive. 1980s nang pamunuan ni Jose ang RCA Records na siyang may hawak sa record label ng mga sikat na bandang Duran Duran, The Eurythmics at Menudo. Nang panahong iyon, lumipat ang pamilya kasama na ang kanilang mga anak mula Princeton, New Jersey patungong Los Angeles sa kagustuhan na makapasok ng kanilang ama sa movie industry. Kung pagbabasehan ng datos, ang tinirahang bahay ng pamilya
na matatagpuan sa Beverly Hills ay maituturing na exclusive na siya pang tinirhan ng minsan nina Elton John at Michael Jackson, bagamat ito rin ang parehong bahay kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen. Samantala, star tennis player naman si Lyle at isa sa mga nationally ranked player sa kanyang age bracket. Sa kanilang pahayag, ang kanyang ama mismo ang siyang gumabay sa kanya upang mapagbuti ang kasanayan sa tennis, subalit tila naging hindi maganda ang resulta nito para kay Lyle. Ayon sa isang panayam sa LA Times noong 1990, sinabi ng dating swim team coach ng magkapatid na dahil sa pagiging over-competitive ng kanilang ama sa mga ensayo, tila nauupos ang self-confidence ng mga bata sapagkat palagi umanong dinidikta ng kanilang ama na ang lahat ng kanilang mga efforts sa pag-e-ensayo ay hindi pa rin sapat bagamat ibinibigay naman nila ang lahat ng kanilang makakaya. Napag-alaman rin na simula nang sila ay lumipat sa California, nagrebelde ang nooy teenager na si Eric at makailang ulit na nasangkot sa sunod-sunod na pagnanakaw sa lugar noong 1988. Subalit dahil sa pagiging teenager, nakakaiwas sa tiyak na pagkakabilanggo si Eric at sa halip ay sumasailalim lamang sa mga court-ordered therapies. Si Lyle naman ay inilipat sa Princeton University subalit nasuspinde ng isang buong taon dahil sa plagiarism at nag-uumpisa rin ng gulo o away sa naturang universidad. Sa kabila ng pagkakasangkot ng magkapatid sa mga nakaraang gulo nang maganap ang krimen, hindi pa rin sila agad na ituro bilang prime suspect lalo sa brutal na pagkakamatay ng kanilang ama na si Jose, 45 anyos at si Kitty, 47 anyos nang maganap ito. Ayon pa sa investigasyon, hindi na halos makilala sina Jose at Kitty dahil sa mga tinamong tama ng dalawang 12-gauge shotguns. Ayon sa detalye ng police reports, 6 na beses binaril si Jose at ang tama sa likuran ng kanyang ulo ang tumapos sa kanyang buhay, habang si Kitty ay 10 beses. Sa testimonya, lumabas na bagamat nag-aagaw buhay at umuungol na lang sa sahig, nagawa pang tumakbo ni Lyle sa kanilang kotse upang mag-reload ng shotgun, saka muling bumaba at binaril sa gawing pisngi ang ina na siya namang tumapos rito. Sa inisyal na teorya ng kapulisan, naniniwala ang kinauukulan na ang may kagagawa ng lahat ng ito ay mga hindi pa makilalang sospek na pwersahang pumasok sa bahay ng mga Menendez at maaaring dulot ng inggitan at kompetensya sa negosyo at maging sa industriyang kinapapalooban ng mag-asawa. Subalit, mas nakapanlulumo ang kanilang nadiskubring katotohanan. Sa timeline ng mga police reports, lumabas na matapos paslangin ng magkapatid ang sariling mga magulang ay nanatili pa umano ang dalawa sa loob ng bahay at animoy naghihintay sa maaaring gawing pagresponde ng mga pulis dulot ng malalakas na putok ng shotgun. Ang mas nakakapangilabot pa nga dito mga ka-haunted history ay nang nagawa pang tumawag ang nooy 21 anyos na si Lyle sa 911 upang ipagbigay alam ang malagim na krimen na naganap. Beverly Hills Emergency. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. Sa isang eksklusibong panayam kay Lyle noong 2017 at nang tanungin kung ano ang kanyang nararamdaman sa puntong hysterical na siyang tumatawag sa 911, ang sagot niya ay stressed lamang siya sa nangyari at ginawa niya lamang ang pagtawag sa 911 nang wala man lang naramdaman na lungkot o kahit katiting na pagluluksa. Kailangan lamang umano niyang mag-break
down at humanap na makakausap upang ipagbigay alam ang nangyari. Nang mga panahong iyon, pareho umano sila ng kanyang kapatid na si Eric na nooy 18 years old at ang sabi, kapwa na traumatized. Nangailangan lamang sila ng outlet kung kaya tumawag sila sa linya ng 911. Sa huli, inamin pa ni Lyle na naging madali para sa kanya ang pagtawag sa linya nang walang kahit na anong nararamdamang iba. Ayon pa sa rumesponding opisyal ng kapulisan, una niyang natagpuan si Eric sa bakuran ng bahay na panay pa ang hagulgol bago nila pasukin ang mismong bahay. Agad sinabi ng magkapatid na wala sila sa bahay nang maganap ang krimen sapagkat sila'y nasa sinihan upang manood ng pelikula saka nagtungo sa Taste of LA Festival. Nagkataon umano na naiwan ni Eric ang kanyang ID kaya bumalik ang magkapatid sa kanilang tahanan at dito na nila natuklasan ang mga katawan ng kanilang mga magulang na naliligo sa pulang likido. Sa puntong iyon, dito na idenial ni Lyle ang 911. Sa paunang eksaminasyon, nakapagtataka man pero hindi kinakitaan ng gunshot residue ang magkapatid. Kung kaya't nalihis ang focus ng kapulisan sa iba pang anggulo. Ang mga nabanggit sa bahaging ito mga ka-haunted history ay base sa mga ulat ng kapulisan at siyang naging bersyon ng magkapatid na Lyle at Eric. Ilang buwan makaraan ang pagpaslang sa kanilang mga magulang. Kapansin-pansin na instant na naging magara ang pamumuhay ng dalawang magkapatid. Ayon sa mga karaniwang komento, hindi nga raw nakitaan ng pagluluksa ang dalawa, bagkus ay tila naging instant milyonaryo na animoy tumama sa loto. Sa saliksik ng Team Haunted History mula sa mga nailathalang online articles na kaugnay nito, isang Buffalo Wing restaurant sa Princeton, New Jersey ang nabili ni Lyle kasabay ng pagbili nito ng Rolex at isang mamahaling sports car. Samantala si Eric naman ay nag-hire pa ng full-time personal tennis coach at nagawa pa nga niyang makikumpit sa mga serye ng tennis tournaments sa Israel. Nakabili rin si Eric ng sariling sasakyan at nag-invest pa sa isang rock concert na hindi naman umano natuloy. Ayon sa mga netizens, mas naging praktikal si Eric kumpara kay Lyle. Bukod sa mga linggo-linggong pagbili ng mga mamahaling damit ay nakapag-overseas trips pa ang mga ito sa London at Caribbean. Tuluyan rin nilang inabandona ang kanilang mansyon sa Beverly Hills at piniling tumira sa halos magkatabing condominiums ang magkapatid. Aabot sa $700,000 o 38,899 pesos ang nagastos ng magkapatid sa loob lamang ng 6 na buwan makaraan ng pagpaslang sa kanilang mga magulang. Baliwala rin umano sa mga ito ang laki ng kanilang winaldas sa pag-aakalang may makukuha pa silang pera mula sa $5 million life insurance policy ng kanilang ama na kalaunan ay hinarang na nga sa korte sa pamamagitan ng mga inihaing reklamo ng mga kamag-anakan ng kanilang mga magulang. Sa saliksik ng Team Haunted History, papatak sa $14 million ang halagang naiwan ni Jose na katumbas ng tumataginting na 777,980,000 pesos. Sa pag-usad ng kaso, mas lalong pinaigting ng kapulisan ang kanilang paghahanap sa mga tunay na may sala hanggang sa umabot sa puntong tinanggal sa listahan ang mga miyembro ng gang o kahit na anumang grupo dahil sa ikangay obvious na motibong pinansyal at sa halos $1,000,000 na ang dumulas sa kamay ng magkapatid. Umusbong ang suspetya ng kapulisan na ang kanilang hinahanap
ay nasa kanilang harapan lamang, ang dalawang magkapatid. Upang patunayan at magkaroon ng solidong ebidensya, pinaamin nila ang magkapatid sa pamamagitan ng mga malalapit nilang mga kaibigan. Unang attempt ng kapulisan ay ang arranged lunch ni Craig Signorelli na kaibigan ni Eric sa isang beachfront restaurant. Kinabitan ng maliit na mikropono si Signorelli upang mai-record ang usapan ng dalawa. Sa puntong pinaamin ni Signorelli si Eric kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ng mga magulang, agad ay mariing itinanggi nito ang pagkakasangkot. Subalit, nang si Jerome Oziel, psychologist ng nakababatang Menendez, ang kumausap sa magkapatid, dito na tuluyang umamin si Eric na totoo na meron silang kinalaman sa kaganapan. Sa pagpapatuloy ng therapy sessions, parehong na-record ni Oziel ang malayang pag-amin ng Menendez brothers sa krimen. Ayon pa nga kay Eric, nagawa lamang nila ito upang sagipin sa pagiging miserable ang kanilang ina. Dugtong naman ni Lyle, hindi totoong umalis sila sa bahay nang maganap mismo ang krimen, bagkus ay naroroon sila mismo nang mangyari ito sapagkat sila mismo ang may gawa. Nang mga panahong iyon, naikwento pa ni Oziel sa kanyang mistress ang confessions ng magkapatid hanggang sa tuluyang maghiwalay ang dalawa. Dito na nalaman ng otoridad ang katotohanan matapos isiwalat ni Hudalon Smith, ang mistress ni Oziel, ang pag-amin ng magkapatid sa kanilang direktang involvement. Para kay Smith, ito ang kanyang paraan upang maghiganti sa psychologist at sinabi pang itinatago pa nito ang kopya ng mga taped confessions ng Menendez brothers. March 8, 1990, nang maaresto si Lyle habang sumuko sa mga pulis si Eric, 3 araw makaraang mahuli ang nakatatandang kapatid. Sa sandaling iyon, nasa Israel pa umano si Eric para sa isang tennis tournament kung kaya't natagalan ang kanyang pagbalik pauwi ng Los Angeles. Parehong ikinulong ang dalawa ng walang piyansa sa magkahiwalay na bilangguan. August 1990, nang ma-question kung maaaring gamiting ebidensya ang mga taped confessions ng magkapatid, gayong maaari nitong malabag ang doctor-patient privilege at kailangan talagang maging kompidensyal. Ito ang inilaban ng mga abogado ng magkapatid hanggang sa nagpabalik-balik lamang ang diskusyon sa korte at umabot ng 2 taon bago maibaba ang hatol. August 1992, nang ibaba ng Supreme Court of California ang ruling na nagsasaad na eligible to be used in the trial ang 3 audio tape recordings kabilang ang naitalang admission of guilt ni Lyle, subalit hindi ang parte kung saan idinedetalye ni Lyle ang krimen. Matapos ang pagbaba ng desisyon, nag-issue ng indictment ang Los Angeles County Grand Jury noong December 1992 upang masampahan ng kasong murder ang magkapatid na Menendez. Tulad ng nabanggit sa pag-uumpisa ng episode na ito, itinuturing na most famous criminal cases of the late 20th century ang istoryang ito dahil sa tila na-sensationalized ang paglilitis sa pamamagitan ng pagbo-broadcast nito sa cable network na Court TV. Matatandaang 1991 nang ilunsad ang naturang cable channel na dedikado sa mga crime-themed programs tulad ng true crime documentary series, legal analysis talk shows at live news coverage ng mga high-end at prominent criminal cases. At isa na nga rito ang sa Menendez brothers na animoy naging entertainment at sporting event para sa karamihan ng mga nanonood. Dahil sa 24/7 coverage, hindi lang ng mismong proceeding sa kaso, tinutukan pang lalo ng mga viewers ang mga update o development sa kaso na mas pumukaw sa kanilang mga interes. Nagmistulang kaabang-abang na primetime soap opera ang kasong ito dahil ika nga ng ilan. Taglay kasi ng kaso
ang mga main elements ng isang primetime crime series na kinapapalooban ng isang mayamang pamilyang naiskandalo dahil sa ginawang krimen ng mismong mga anak na animoy may pagka-psychodrama ang tema. Sa tala, iginiit ng prosekusyon na mana ang habol ng magkapatid at naging mitya ng lahat, subalit itinanggi nila ito sa pagsabing self-defense ang nangyari. Nagkasundo ang dalawa sa pahayag na mataas ang expectation ng kanilang ama at dahil dito nakaramdam sila ng emotional abuse. Wika pa nga ni Lyle, minolestya pa siya ng sariling ama simula nang siya'y 6 na taon hanggang sa mag-8 taong gulang. Habang si Eric naman ay ganun din ang kinahantungan mula ng 6 na taon hanggang sa tumuntong ng 18. Sa kanilang testimonya tungkol sa kahalayan na ginawa ng kanilang ama at maging sa kanilang pagdedetalye sa korte, nagbunsod ito ng paksyon sa kanilang mga family friends, lalong-lalo na sa mga mismo nilang kaanak. Tumagal pa ng 6 na buwan ang unang serye ng paglilitis na siyang nag-iwan ng mas marami pang katanungan na nagbunsod upang makabuo ng solidong desisyon ang mga hurado. Nahahati ang mga ito sa isiping guilty ang magkapatid o nagawa lamang nila ito bilang self-defense. Dahil dito, nagkaroon pa ng ikalawang trial na naganap noong taong 1995. Ang ikalawang paglilitis ay naging less sensational sapagkat hindi pinahintulutan ni Judge Stanley Weisberg ang kahit na anong TV cameras sa loob ng courthouse. Dito'y inilatag ng korte na walang sapat na ebidensya na inabuso ni Jose ang kanyang sariling mga anak na siya pa ring nananatiling depensa ng mga sospek. Ilang taon ang nakalipas at muling binuksan ang kaso sa paglitaw ng mga bagong ebidensyang sususog sa mga unang testimonya ng magkapatid kaugnay ng pang-aabuso ng kanilang ama noong sila ay mga bata pa lamang. Dahil dito, naging malaki ang pag-asa o tsansa ng mga abogado ng Menendez Brothers na mababaliktad ang hatol na habang buhay na pagkakabilanggo ng kanyang mga kliyente. Sa habeas petition na isinumite ng mga abogado ng magkapatid sa LA Superior Court, ipinaloob ang liham na ipinadala ni Eric sa kanyang pinsan na kung saan kanyang ibinahagi ang mga pang-aabusong ginagawa sa kanila ng kanyang ama. Ang naturang liham ay isinulat ni Eric 8 buwan bago maganap ang krimen. Sa sulat ni Eric noong December 1988 sa pinsang si Andy Cano, isinaad niya ang mga sumusunod. Bago mapasakamay ng mga abogado ng Menendez Brothers, nadiskubre muna ito ng nakababatang kapatid ni Jose, si Marta Cano, na ina ni Andy, at sa kanya ay binahagi sa isang journalist na si Robert Rand noong April 2018. Ang naturang journalist naman ang siyang nagbahagi ng liham sa dating appellate counsel ni Eric na si Cliff Gardner. Bukod pa rito, nakapaloob rin sa petisyon ang sworn declaration ni Roy Roselio na miyembro ng Latin boy band na Menudo na maging siya ay hinalay ni Jose Menendez noong panahong ito pa ang executive head ng RCA Records at habang siya ay 13 anyos pa lamang at nasa New York para sa sunod-sunod na pagpe-perform. Sa pamamagitan nito, makokontra ang mga naunang naratibo ng prosekusyon na si Jose Menendez ay hindi bayolenteng tao at hindi sa klase ng gagawa ng ganoong pang-aabuso sa mga kabataan. Natanggap na rin
ng Los Angeles County District Attorney's Office ang petisyon at ayon sa kanila, ito ay under review. Haunted History. At inyong natunghayan ang pagbabalik-tanaw sa haunting story ng magkapatid na Lyle at Eric Menendez. Bago din natin tuluyang wakasan ang episode na ito, kung mababalikan, matatanda ang May 1, 2023 nang i-anunsyo ng top streaming platform na Netflix na ang susunod na kwentong kanilang ihahain sa anthology series na Monster ay patungkol na sa Menendez Brothers. Ito rin ay dahil sa mainit na pagtanggap ng mga online viewers sa unang serye sa antolohiya ni Ryan Murphy na Dahmer na siya rin nating napagdiskusyonan noong 2023. Maaaring i-check ang description box ng episode na ito, ang comment section o maging ang end screen at cards para inyong mabalikan ang naturang video at matungo kayo sa tamang link ng episode na Dahmer na atin din pong naitampok dito sa Hilakbot Haunted History. Inyong muling balikan at panoorin. Kung sakaling nagustuhan mo ang ganitong klaseng mga tema at episode, iwanan kami ng komento, mga karagdagang detalye na hindi namin nabanggit o kaya naman ay mga topic suggestions at ang lahat ng ito'y ilapag sa comment section. Suportahan din po ninyo ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.